Samantala, pagkatapos na humarap sa Senado ang pinaghihinalaang rice smuggler na si Davidson Bangayan, itinuloy siya sa NBI at ng kasong perjury. Kung bakit, narito ang report ni Sam Ramirez. Pinakakasuhan ng perjury ng Senate Committee on Agriculture si Davidson Bangayan alias David Tan ang tinaguriang rice smuggling king. Ito'y bunsod ng kanyang pagsisinungaling sa kabila ng kanyang panunumpa sa harap ng Senado. Matatandaang noong unang sesyon ng investigasyon hinggil sa rice smuggling, itinanggi ni Bangayan na siya si David Tan sa kabila ng malakas na ebidensyang nagpapatunay na iisa lamang sila. Sa ikalawang sesyon, kinumpirma din ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na iisa lamang si Davidson Bangayan at David Tan. I need a face. So, ang intelligence community ho, nag-produce ng binigay sa akin. Ito yun. Siya ba ho yung nakikita nyo ngayon si Mr. Davidson Bangayan, yung face na yun? He's the one portrayed in the picture. Not even similar. I think he's the one. Dahil dito, ipinalalagay na din si Bangayan sa ilalim ng immigration watch list at ipinakakansela na din ang kanyang pasaporte. We met and that is their consensus. Kasi sabi nila, useless naman na i-detain. Napunta naman sa hearing eh. Ma-i-detain natin pag hindi na pumunta sa hearing. Now, mas mabigat yung mag-demanda ng perjury, tapos for watch list na, and then we will to cancel the passport. Sa ikalawang sesyon, ibinunyag din ni National Food Authority Administrator Orlan Calayag na walang Davidson Bangayan o David Tan sa kanilang listahan ng rehistrado at lisensyadong importers. Hiningi po natin yung feedback galing sa field. And lahat po sila nagsabing wala pong nakarehistro na Davidson Bangayan o David Tan. At kung titingnan po natin sa batas po, for you to enter sa grains based kahit importation, kahit po retailing, kahit warehousing, dapat po may lisensya kayo from NFA. Samantala, matapos ang sesyon ay binigyan ng arrest warrant at dinakip ng National Bureau of Investigation si Davidson Bangayan para sa paglabag sa Materials Pilferage Act of 1994, isang hiwalay pang kaso. Agad na dinala si Bangayan sa tanggapan ng NBI-NCR upang kunan ng fingerprints at mugshots. Nakatakdang ipagpatuloy ang investigasyon ng Senado hinggil sa rice smuggling sa ika-25 ng Pebrero, kung saan inaasahang tatalakayin ang mga polisiya hinggil sa rice importation at tarification. Pinapatalo pa din ng komite si Davidson Balanga, gayon din sina Elizabeth Faustino, isang treasurer ng isang rice cooperative, at ang mag-asawa at mga negosyanteng sila David at Judeline Lim na siyang di nakadalo sa ikalawang sesyon dahil sila bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.